Sa isang malalayong bayan, isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ng isang matalinong nakatatanda na kilala sa kanyang malalim na espiritual na pananaw. Itinataas niya ang kanyang boses, tinatawag ang mga nahulog sa masasamang landas. Sabi niya, "Kayo na nagmamayabang sa kasamaan, kayo ay isang kahihiyan sa paningin ng Panginoon." Ang kanyang tinig ay umuulit sa mga kalye, nag-uudyok ng pagsisisi at pagninilay-nilay. Nagpatuloy siya, "Magsisi ka sa iyong masasamang gawa at bumalik sa iyong lumikha." Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa awa habang ipinaliwanag niya, siya ay isang napakamapagpatawad at maawain na Diyos. Huminto siya, tinitingnan ang masa ng may tapat na pag-asa, at nagdagdag, "Papatawarin ka niya at bibigyan ka ng bagong layunin sa buhay." Mula sa kalapit na simbahan, may isang tao na nagbukas ng Biblia sa awit 52:15. Binasa nila ng malakas, "Bakit ka nagmamataas sa kasamaan? Ikaw na makapangyarihang bayani." Nakikinig ng mabuti ang mga tao habang nagpatuloy ang kasulatan. "Bakit kayo nagmamayabang sa buong araw, kayong mga kahiyahiya sa paningin ng Diyos?" Mas lalong tumindi ang tinig ng nakatatanda habang binigyang diin niya, "Kayo na nag-uugat ng pandaraya, ang inyong dila ay nagtatanim ng kapahamakan." Ipinaliwanag niya, parang isang pinahabang pangahit, pumuputol sa katotohanan at kabutihan. Nagmumurmur ang mga tao habang siya ay nagdeklara, "Mas mahal mo ang kasamaan kaysa sa kabutihan, kasinungalingan kaysa sa pagsasalita ng katotohanan." Itinuro niya ang mga nandyan sa masa na nagsasabing, "Iniibig ninyo ang bawat nakakasamang salita, kayong mapanlinlang na dila." Isang katahimikan ang bumaba ng kanyang ipahayag, "Tiyak na pababaan ka ng Diyos sa walang hanggang kapahamakan." Binalaan niya, "Aagawin ka niya at aalisin ka mula sa iyong tolda. Itataas ka niya mula sa lupain ng mga buhay." Maraming tumango bilang pagsang-ayon, nauunawaan ang bigat ng kanilang mga pagpipilian. Tumingin ang nakatatanda ng diretso sa mga tao at sinabi, "Ngayon ay isang bagong simula para sa mga handang magbago." Pinapaalala niya sa lahat, ang awa ng Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang kasalanan. Tahimik ang masa, nagmumuni-muni sa mga salita ng nakatatanda at sa katotohanan ng kasulatan. Maring ipinahayag niya, "Tinatawag ka ni Jesus ngayon, lumihis mula sa iyong masasamang landas." Hinimok niya, tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas at hanapin ang kaligtasan. Ang kanyang boses ay umuugong ng pagmamahal at pangangailangan habang idinagdag niya, "Huwag nang magpaliban pa." Nararamdaman ng mga tao ang isang paggalaw sa kanilang mga puso, isang pagnanasa para sa pagtubos at muling pagsilang. Isang batang lalaki ang naglakad ng may pagdahang-dahan, luha sa kanyang mga mata at bumulong, "Gusto kong magbago, gusto kong maniwala." Inilagay ng nakatatanda ang nakakapagpasiglang kamay sa kanyang balikat at sinabi, "Iyan ang simula ng bagong buhay." Tumingin siya sa paligid at sinabi, "Walang sino man ang hindi kayang abutin ng awa ng Diyos." Isang babae sa kanyang tabi ang dahan-dahang tumango na nangangako na tatalikuran ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Ang kapaligiran ay punong-puno ng pag-asa, pagpapatawad at pagnanais para sa tunay na pagbabago. Nakinig ang mga bata ng tahimik, natutunan ang kahalagahan ng katapatan at katuwiran mula sa kanilang mga nakatatanda. Nagwakas ang nakatatanda, tandaan, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at mapagpatawad. Hinimok niya ang lahat na magdasal ng tapat, humihiling ng gabay at lakas mula sa Diyos. Maraming lumuhod o yumuko sa kanilang mga ulo bilang paggalang, tinatanggap ang panawagan para sa pagsisisi. Isang matandang lalaki ang bumulong ng panalangin, humihingi ng awa at bagong puso. Nagsimula ng luminaw ang langit habang maliwanag na sumisikat ang araw, na sumisimbolo ng pag-asa at bagong simula. Umalis ang mga tao sa pagtitipon na may bagong pag-asa, sabik na tahakin ang landas ng katuwiran. Naiintindihan nila na ang tunay na lakas ay nasa pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa kanilang mga puso, dala nila ang isang pangako, na umiwas sa kasamaan at yakapin ang pagmamahal ng Diyos. Mula sa araw na iyon, ang bayan ay dahan-dahang nagbago bilang isang lugar na puno ng kabutihan at katotohanan. Ang mga salita ng nakatatanda ay umuulit sa kanilang isipan, nagpapaalala sa kanila ng kapangyarihan ng pagpapatawad. Tunay na natutunan ng lahat na ang awa ng Diyos ay laging magagamit para sa mga tunay na naghahanap nito. Sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon at pananampalataya, natuklasan nila ang isang bagong layunin sa buhay. At sa gayon, ang kanilang mga buhay ay naging mga saksi ng walang hanggan na biyaya at habag ng Diyos. Ang mensahe ay malinaw, ang pagbabago ay posible, at ang banal na pag-ibig ay naghihintay sa mga nagsisisi. Sa huli, natagpuan nila ang kapayapaan sa kaalaman na ang pagtawag ni Jesus ay palaging naroroon, inaanyayahan ang lahat na umuwi.